Panghabang taong pagtatanghal ng MMK ng mga natatanging kwento ng ating mga kababayan na nagbabahagi ng kanilang buhay. May tutuwing na ang pinakamagagandang kwento ay tungkol sa mga taong nagdaranas ng mga kapintasan at pinagkakaitan ng kakapatan bilang isang tao. Katulad na lamang ng kwento sa gabing ito. Dear Ate Cheru, kilala ako sa tawag na Ella. Marami akong kalbaryo sa life. Pakiramdam ko, basan ko ang daigdig. Dito magsisimula ang aking kwento. Namatay si Olivia matapos niyang ipanganak si Ella. Napakaganda po at napakalusog ng inyong anak. Eh, nasan ka naman ang galing? Layas ka na layas? Nakataka mo! Simula ngayon, di ba wala na papa mo? Simula ngayon, di hamak na alipin ka na lang dito. Sa bodega ka nagtitira ngayon. Lumayas ka! Binigay na sa amin. Wala ka na ni isang kayamanan. Hindi ka na mag-aaral at katulong ka na naman dito. Pagsisilbihan mo kami. Tuloy ang pagmamulupit ng mag-inang Victoria. Walang ginawa si Ella kundi tanggapin ang lahat ng pagmamalupit dahil wala na siyang ibang alam na pupuntahan. Beba, maganda ba yung necklace ko? I can't find it eh. Ay, hindi ko po nakita. Hinakaw mo yun, no? Kahit kailan po, hindi po pinalaking magnanakaw ng nanay at tatay ko. Naniwala ka na sa nanay at tatay mo. Magnanakaw ka. Hindi, no? Ikaw magnanakaw. Hindi nga, magnanakaw ka. Ano kaguluhan yan? Sinisira yung beauty sleep ko. Ano kaguluhan yan, ha? Si Beba kasi, kinuha yung necklace ko. Kinuha mo? Hindi po. Sinungaling po yan. So sinasabi yung sinungaling ng anak ko? How dare you? Kasi hindi naman po talaga yun sinasabi ko. You'll never make it. You're not. But a second grade trying hard. Copy ka! Ang ganda ako mo talaga. Napakaliyo! Matutuwi! Di mo? Wala pa. Wala mo ginagawa mo. Akala ko na wala! Pero meron! Sa kabila ng kanyang kapansanan, nadulot ng kalupitan ni Victoria, patuloy siyang lumalaban sa agos ng buhay. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, habang siya ay naglalakad, may natagpuan siyang isang lalaking nakahilata sa lupa. Ang lalaking sadyang makapagbabago ng kanyang buhay. At ayon ay walang iba kundi si Andre. Nasa langit na ba ako? Ayos ka rin, no? Patay ka Nasa ba? palay ka lang kaya?
Bakit ka dyan? Mukha pala akong tanga, no? Iligtas mo ako. Di ba obvious? Kung hindi kita niligtas, andun ka na sa langit na sinasabi mo. Oo na, pilay na ako. Huwag mo na pagdudulan pa. Sakit! Aray! Bilisan mo. Bilisan mo, uwi na ako. Nahanap na ako, Tita Victoria ko. Oo nga pala sa Ella. Tayo bukas si Stephen. Sa plaza. Padala sa Ella. Oras na. All I'll be, everything in this world, all that I'll ever need. Your hand versus mine, and 1,000 sensations seduce me, 'cause if you're asking, do I love you this much? I do. Say this to you. If you're asking, do I love you this whole? It's beyond my control. Nagpahula si Andre kay Madam Glory upang matiyak kung si Ella ang babaeng dapat niyang mahalin. Miss Kevin, Jammer na. Pasa kong kapalaran mo ay ang taong magbiligtas sa'yo ay siyang tunay mong pag-ibig. Pagkatapos ng hula, noon niya naisipang pagligtas ni Ella sa kanyang buhay. Seduce me 'cause I do cherish you for the rest of my life. You don't have to think twice. Ang pag-iibigan nila ay humantong sa simbahan. Naramdaman niya ang tunay na pag-ibig kay Andre. Di siya nito hinusgahan sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay, bagkos inibig siya nito ng buong puso. And as I look into your eyes, I see an angel.